Dito tayo sa dambana ng Kagitingan sa Bataan. Init helmet o coconut fiber na helmet. Ito po talaga yung ginamit nila ng World War II. So, mas imagine na po natin ang helmet ng mga Amerikano ay steel helmet. Ang mga Pilipino, coconut fiber o ginit helmet ang tawag po dito. Kaya natalo po tayo sa labanan ng Battle of Bataan because of this kinds of uniform. Paborito po ni General Aguilar na pinapasot sa akin ito para makita ng mga kasandaluhan na ito po yung inisyong mga uniform. Hindi lang po yun, hindi ko pa nga dala-dala yung armas eh. Yung tinatawag na teka-teka o Lee-Enfield na 1917, yun po yung inisyo sa kanila. Teka-teka kasi isang bala, isang kasa, isang putok po ito. So ganun. Ayun pala yun, teka-teka. Wala po M1 na yung nakikilala yung M1 Garana. Teka yun guys, yung cross. Pagkakasate ka lang, teka lang. Kakasate na ako. Bigla po samat po ito. Samat, hindi po samat na samat. Samat, samat. Ibig sabihin ng samat. Yung samat po ay isang heart-shaped na dahon na leaves na ito na ito yung tawag ng mga Ilocano ay gawid. Yung mga Bisaya ay buyo. Buyo. Ah, buyo. Mga kinakagat-kagat. Sa amin lit-lit, sa atin lit-lit no? Ano siya no? Ito na lang. Lit-lit sa atin yun, di ba no? Naka-30 minutes naman. Lit-lit yun, yung hinangangayin, di ba? Lit-lit. Dahon ng lit-lit. Yes, ito po yung sinabi ko kanina, lalakad tayo. So, mapapansin nyo, mga kahoy, lahat-lahat. Yan, yung pine tree, related din po ng World War II. Kaya present po ito ng mga Igorot warrior ng mga 11th Division na sinabi ng mga karton na they fought like a lion. Ito yung lumaban sa Battle of the Buckets. Mga Igorot, mga taga-Car, sila po yung nanalo dito sa Battle of the Buckets. Sa Nara naman, alam na po natin mga Philippine Army na, mga Pilipino at sa National Tree, may present po yan. At so, nandito, sa buong Pilipinas, dito rin po nakatanim yung MacArthur tree na hindi nyo pa nakikita sa kasaysayan na sinasabi. So, yun po yung mga ano po dito. Pero may dito nun? Yes sir, meron sir. Papakita ko ito mamaya po sa may likod po ng grandstand po natin. Kasama po sa, sir, kasama sa presentation mo yung aeroplano? Wala po yan, binibiro lang kami kasi si Captain Ulysses Ignacio pag ano dating manager namin dito. Na pag ano, dinadaanan kita dyan, Bong. Good morning. Ma'am, tayo ka. Sa mga ano, kabagito. Ma'am, tayo ka sa mga kabagito natin dyan, ma'am. Yes sir, na naka-historian po. Oh, kaway sa mga kabagito, kaway. Well, nag-train na rin po ako sa provincial ng mga ano. May transfer of knowledge. Yes sir. Meron naman po, may journal na rin po ako meron. Ito yung mga admin mo, katulad po. Yes sir. Pinakamahirap po dito ng mga piniktas nila ng araw. Karto, Quezon. I remember the Every 10 minutes, tigil po tayo, tapos konting dip lang, tapos ano po, ulit. Nandito yung puso, tinanim mo nun eh. Saan ba? Pagangat natin kung ituro ko yung Ano lang po natin, pine tree po yung ano kasi natin dito, dapat tagsa na natin yung mga forest tree. Bakit to pine tree? Pine tree po kasi sir, hindi siya masyadong tumataas sa tulad itong ni Nara na masyadong siyang ano. Natakloban na si Mount Samat sir sa Nara tree. Nung dinesign kasi ni Dolly Kiambao po ito, nung buksan ni Marcos ito, siya yung nagano po ng concept nito, ang mismong Nara, National tree natin. national tree natin. Ano po, ang grandstand. Hi, ma'am. 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 We do not consent. Suplada po. Ayaw niya makita sa ano, sa video. Pag nakita ko yan, iyaano kita. Matuwang kita.
Tapos, guys, Consent eh. Kasama natin yan po yung Mount Native. Mount Native, Mount Mariveles, and Mount Limay. Yan po yung binito ko sa inyo kay Ramon Alcaraz. Pwede pong i-hike yan. Yes sir, ang Mount Limay po yung hinaik po nila natin ang tawag na Mount Tarak. Tarak Ridge. tatay. Siya. Yan sir, tulog kayo sa taas. Yun, hindi nyo ko kaya kasi na balikan po ito. Okay Pero po, safe dito naman po. dyan, safe. Safe naman sir, may tour guide din po doon. Wala tayong mga salubong na Wala po. kaibigan natin dyan. Wala po yan. Yan na po ba yung barko niyo sir? Nasa Orion po ba sir? Oo. So may core, ito po. Orion Dockyard. Oo. Ayun, ayun, sa dulo. Ay, dulo. Ayun, yun na. Yan po yung tinatawag namin na puting buhangin. Orion, puting buhangin po yun. Tumbok na yun. Yan po yan. Baka mo yung talas na matamang. Paupo-upo yung gamay. Okay po, so dito po yung first stop po natin. Ito na po yung tinatawag natin na ceremonial stage. So annually po, dito po yung tinatawag natin na araw ng kagitingan. Sa pagkaroon po ng lahat po, noon po itinawag pa po ito natin Polo Bataan sa kalendaryo. Hanggang sa napalitan to ng Bataan Day, lalo silang na video, ayaw nila ang Bataan Day kasi akala nila por taga Bataan lang yung magse-celebrate. So pinalitan na ni Madam Cory Aquino na 1986 ng araw ng kagitingan para lahat po ito na magigiting na sundalong veterano ay pupunta dito. Kasi dati hindi pupunta kasi Bataan Day lang eh. Parang ganun yung ano nila. So ang concept din po kasi noong araw, ang presentation po, ang paggawa ni Marcos ng ceremonial ay very simple lang pero very meaningful. Sasaluduhan niyo itong mga veterano nito, tapos na. Ganun lang po yun. Hindi katulad ngayon na para bang abutin ka pa ng mga ilang oras para lang i-celebrate o i-commemorate mo ito. So nangyari po, ang alignment po, the cross, ang stage po ay hindi po dito. Alam niyo kung bakit po? Itong cross mismo nito ay naka-align po siya sa monumento ni Rizal sa Dr. K. Luneta Park. Yung monumento ay facing siya sa dampanan ng Kagitingan. So meaning wala po dapat structure sa mga gilid-gilid nito. So doon po nagtayo ng stage po ni Marcos po noon sa may pool na yan. Simple lang po kasi ang mga stage po noon parang Amerika, parang removable na stage. Na pagkatapos ng events, tanggal agad. Eh hindi. Naging Secretary of National Defense natin si Angelo Reyes, nagtayo na siya ng structure na stage. Nawala na po yung alignment. Dati po kasi ang alignment nito, cross, flagpole, colonnade, monumento ni Dr. Jose Rizal. Ngayon, mayroon na rin photo bomber si Rizal na building doon, hotel. Diretso ka pa dapat po yung Lagos Nilad na dapat may marker doon na binabam nung World War II noong 1945 na. Tapos naka-align po dapat ito sa Welcome Rotonda ng Quezon City. Tapos align pa po siya ulit dun sa kung saan nakalibing ang presidente noong 1942 na si Manuel Quezon kung saan siya nakalibing sa Quezon City Memorial Circle. So yun po ang alignment niya hanggang doon. So hindi na po nangyari yun dahil nga may mga photo bomber, may mga naglagay na lang kung ano-ano, hindi na lang naisipan na itayo ito. Ganun. So yun po yung pinakano niya dito. So mangyari po ang pinaka-commemoration po kasi noon, nung pagpupunta rito ng mga tao, lalakad po ito. Parang yung ginawa niyo po kanina. Naglalakad, parang ano dito. Ngayon hindi na, nakasasakyan na. Pumunta dito. So, ang presidente, magbibigay lang po ng ano sa mga Pilipinong veterano. Wala pong mga Amerikano halos kasi ayaw na nilang ano. So ganun nangyayari yung mismong tinatawag natin na sineselebrate pero hindi dapat sineselebrate. Yung commemorate po natin ito. Bakit natin siya-celebrate? Natalo tayo yung araw na yon. Nag-death march nga sila nung araw na yon. Yun yung ano niya, kwento nito. So, yung ito na po yung MacArthur tree. Ito na po tayo. Ang exit po tayo dito mamaya po. Akit po muna tayo. Ito na po yung MacArthur tree natin. Isang palm tree. The history of the MacArthur tree, ibinigay ito ng Milwaukee newspaper noong 1944 to honor to honor MacArthur. Yun nga lang, ang sabi ng US government, hindi namin bibigay sa ito unless papawiin mo itong sexy mong mistress. Yun yung kwento doon. I-click nyo na lang po yung mga ano ko para malaman nyo. Hindi ko na ba magiting yung pangalan niya. Yun po, alam nyo naman po, chick boy din si MacArthur. Hindi, akala nyo, ina-idolize yung MacArthur, nagsalba ng Bataan. No, maraming galit po kay MacArthur dahil napili niya po ang Bataan. Ang sabi ng mga
mga historian, ang pag-atras daw ng Bataan ay isang pagpapakamatay. Tama po yun. Kayo mismo, coastal defense po kayo. Pag pumasok ka sa Bataan, wala ka ng exit. Wala ka ng lulusutan, wala ka ng tatakbuhan. Kaya when they came here, actually the 120,000 Filipino and American, malas lang nila talaga. Wala pong dumating na rescue o Navy ng mga Amerikano. No Navy came. And then the enemy came. Iyon ang problema. Kaya nagkaroon ng tinatawag ni MacArthur na War Plan Orange Tree to save Manila. Kaya sa history po natin, mababasa ninyo, Bataan save Manila. Bataan save the whole Philippines. And Bataan Philippines, we save Australia. Dahil noong March 12, 1942, iniwan niya yung 120,000 na sundalo dito sa Bataan at nag-promise siyang I shall return. Umalis siya at pumunta ng Australia. Pinagpatuloy ang mga general na ito, pero yun nga lang, wala na itong magaling na general eh. So, ang depensa, kukwento na natin sa Battle of the Pockets. Yan na po yung topic po natin, kaya meron tayong Battle of the Pockets site. Picture po tayo. Dito po ang picturean. Dito po tayo.